Actually, hindi nga po yung sa maghuhubad talaga ako kasi ang ano lang kay Kuya Benz, kay Arthur is parang aakitin lang kita. Tapos, suddenly po, naging partner ko na si Dito. Sobrang bilis ng ng pag-iisip ni Direk. Agad niya, on the spot talaga naisip niya yun. So, ayun po. So, first time ko maghubad ng buo. Yung first na project kasi na galing din sa Halo-Halo, which is Direk Romanden. So, yun po. Siyempre, nandun po yung kabado, pero alam ko po na makakaya ko to nang hindi lang ako naman with Direk Roman naman and the team. Yun po. Thank you. Si Horace na lang. Sobrang excited po ako, lalo na makakatrabaho ko sila Kuya Benz, Direk Roman, Sahara, Mama Angeli. Sobrang na-excite po talaga ako. Siyempre, si Direk Roman. Isa rin po sa first time ko po. With Direk Roman? Opo, isa rin po sa akin, hindi nga akong director yan. Sa taya pa lang po. Papanood ko na po yung mga likha niya at gawa niya. Tapos, hindi ko. Alam ka nilang kulay mo? Walang sa dagat. ganito po talaga yung kulay. Lalo sa bagay sila. May color niya. Bagay, ang ganda ng kulay mo. Ang kulay po ang pinili. Kulay po talaga ang pinili bago mag-casting. Talaga? Oo, kulay talaga ang pinili. Si Benz lang ang mga... Si Bel lang ang mistiso. Iso yung Pero tatay. kumitintin daw siya, nag-whitening na lang siya. Yan po sa set, nag-spray po ako ng kaya mulay na din po yung sarili. Tan, ano. Tsaka nagpa-araw po talaga. Thank you. Okay, match Miss Leia. Next up, we will open the floor to Alan Sancon from Stars Football. Hello, good afternoon. Direk, congratulations. Kumbaga, tanungin ko lang, kasi every time na naggagawa ka ng movie, alam namin may pinanggalingan kung saan ang galing eh. So this time, ano pong story kung bakit nabuo tong Salakab na to? About fisherman naman, di ba? Before about mga riders or kung sino. Ngayon, anong story behind this film? Bakit na nabuo? Ano po ito eh. Yung writer namin, nung nawala ng trabaho sa ABS, sa MMK, writer to na MMK, si Ruel Montales, napakahusay na writer na MMK to. Drama talaga siya, drama genre niya. Tapos sabi niya sa akin, mag-collab tayo. Sabi ko, meron akong concept eh. Parang my best friend's wedding. Pero ito, lalaki, sisirain niya yung kasal nung kaibigan niya. Sabi niya, sige gawin natin drama. Sige. Yun namin. So marami kasi akong mga nagito, yung mga nasasaksiyan na dapat ikakasal na sila. Tapos, gusto na sila ng mga magulang. Diba may mga ganyan naman talaga eh, di ba? Na sila na pinagkasundo ng community, ng lipunan, ng community nila na sila na magkakatuluyan. Apparently, pag pupunta ng Maynila o pupunta ng abroad, pagbalik, hindi sila nagiging magka-partner ulit. O pagdating ng dalawang couple, hindi na sila match. Iba na. Iba na ang mga gustong layunin ng dalawa. So, doon kami nag-take off. Doon po nag-take off yung Salakab. No? What if may magkababata, may dalawang magkababata na nanirahan sa isla, sabay sila nangarap, pero nung pumunta sa Maynila yung babae, nag-iba na ang perspective niya sa buhay. Iniwan niya na yung lalaki. So, parang gano'n. Gano'n lang yung kwento. Natural naman ang mga kwento ng mga nag-urban migration. No? Maraming gano'n. Sa Bisaya, maraming kakatulong dito sa Manila. May boyfriend siya sa Bisaya. Tapos yung boyfriend niya, kaka-boyfriend na security guard dito sa Manila. Hiwalay sila. Parang gano'n. Pero ito medyo dark. Medyo dark. Lumaban yung boyfriend. Pinaglaban niya yung boyfriend niya. Ay, yung girlfriend niya. So, kaya sabi ko medyo dark. Ito ngayon, lumaban yung lalaki para makuha niya yung babae. Yun yung aabangan natin ngayon. So for sure may mga twist na mga aabangan sa film mo. Hindi mawawala yun sa film mo. Mawawala po yan. Sigurado, kaya pala.
Ganun. Tapos direct napansin ko, no, para kasing yung mga film mo talagang mga kakaiba. Tapos nakasuot ka ng Japan ngayon. Ini-imagine mo ba soon na sa dami ng pelikulang ginagawa mo, makakapag-shoot ka rin abroad? Pangarap mo ba yan? Parang Sobrang ganun. pangarap ko po. Good question talaga. Sobrang pangarap ko. Meron talaga kaming project. OFW Diaries. Alam na ng mga tao yun eh. Meron akong project na OFW Diaries in Japan. So, apparently, nagsabay pala kami ng concept ng pitching ng Japino and Hosto. Halos sabay kami. So, ito yung dapat nung pagpasok ng taon ng 2023, April dapat mag-shoot ako ng Japan. Hindi na tuloy. Sabi ni Boss, hindi, mag-concentrate muna tayo sa ibang projects and then let's concentrate kung magja-Japan. Meron pa kasing, may concept pa po kami isa, mga magnanakaw naman sa Japan, yung mga kumukuha ng mga surplus, divers. Yan, meron pang darating. Pero pangarap ko talaga mag-shoot sa Japan, sa Tokyo or sa Osaka. Pero apparently, dalawang project hindi natutuloy. Dahil hindi natutuloy. So, ang ganda pa naman ng Japan, magandang coordination sa atin, lalo na kapag gusto nila yung project. Yung ba yung reason bakit ka nag-Japan direct? Tumitingin ka na ng spot doon? Sana gano'n eh. Pero kasi ang nakukuha lagi natin sa Pilipinas, saga. Lagi kasi libre yun eh. Yung diva na Gerard Anderson, Julia, saga yun. So laging saga, laging probinsya. Iisip natin, baka pwede tayong mag-Tokyo. Oo. Mas magulo, mas marumi. Mas ganyan, Shibuya, ganyan. Sana, matupad. So, pang international ka na direct ka. Ako, sana po. Ako, pangarap ko lang yung mga Pinoy abroad. Pagkagawa lang yung brilyante eh, baka sabihin. Yun nga po eh, baka magsabay eh. Pero actually sa Israel ka naman. Yan, o kaya Gaza. Gaza, sana Gaza. O kaya Lebanon. Direct looking forward to that. Abangan namin yung film nyo na yan abroad. Thank you po. Yeah, thank you Direk. Yung second question ko for sa Hara sa yung kay Guy, 'di ba? Tanong ko lang, curious lang kami kung paano kayo na-discover, 'di ba? Parang paano kayo napasok sa showbiz and before anong ginagawa niyo before you became a Viva Max artist? Actually, dati runway model ako. And then, parang nainip din ako sa... Actually, dati nag-aana na ako, nagka-talent na ako sa TV. Pero yung mga hindi nakahagip sa camera, gano'n. Tapos, one time, may nakita ako post na nagpapa-audition ng commercial. And then, hindi ko in-expect na, kilala ko na nun si Tito Jojo. Pero, hindi ko alam kung kilala niya na ako nun, pero alam ko hindi niya pa ako kilala nun. Tapos pagdating ko dun sa audition, nakita niya ako ni Tito Jojo. Tapos yun, pwede daw ako pang Viva Max. So, yun. Pagdating dun, terma agad sa kanya. Tapos, pinresent na niya ako kinabukasan kay Boss. Yan po. Looking forward to your launching movies. Direk, ikaw ba maglo-launch dito sa mga susunod na pelikula? Sana po. Sana. Meron siyang upcoming 5 years. Sorry. Meron siyang upcoming film, 5 years. Sana ako rin na mag-launch. Pero yung apprentice ko po ang maglo-launch sa kanya. Okay. Pero looking forward na magbuo kami ng siya na yung leading. Wow. Thank you. Congrats. Naman po, sumasali po ako sa mga patimpalak ng barangay. Anong probinsya mo? Mr. Isabela po. Isabela. Saka po Mr. Miss Barangay po. Pero mga sinasaya po. Tapos po, naghanap po ako sa online na nag-chat po ako sa Filmoda. Nag-message po ako, nag-private message po ako. Then, nakausap ko po si yung pinaka-mabait yung manager na si Jojo Viloso. Wow! Siya po mismo yung nakakausap ko doon. Then, pinapunta niya po ako sa office niya. Tapos, yan, screening niya po ako, nag-photoshoot. Okay naman po, tinignan niyo po yung race ko sa camera. Pasada naman po sa akin. Then, doon na po. First project mo to?
Pangalawa po, nauna po yung Araro. Hindi pa po. So mas probably direct lahat pala ng artist ito galing kay Mama Jojo. Halos po. Halos. Ano po ito eh, parang production po yata niya. Production ko parang feeling ko nga. Pero hindi ako kumita. Siya ang kumita. Siya ang kumita. Parang ano po eh, opo, meron na kaming wala po ngayon si Jo Marie Angeles, napakahusay na artista na kasama rin natin. Wala lang siya ngayon, pero isa siya sa bago rin. So para kasi ano eh, sinusubukan po namin mag-shape ng mga casting para hindi tayo nagsasawa, no? Sana makita tayo ng isang taga-ABS naman ngayon, taga-GMA minsan, taga-reality, o iba-iba, taga-teatro, para iba naman, hindi kayo man yung core ng, kasi laging sila-sila, baka sabihin laging sila-sila lang. So para maka-experience sila ng ibang acting, no? Para makasa din yung mga Vigo Max stars. Thank you, Direk. Thank you po. Last na lang kay Benz, tanong ko lang, parang sabi nga first time to work with Angeli. Siyempre matitindi yung mga eksena nyo bilang magkapatid kayo kay Kuya Jo. Meron bang mga ilangan pa din on how do you deal with the love scene and with the intimate scene with Angeli? Sa totoo po, so sasabihin na ako ni Direk Roman. Yung unang love scene namin, medyo nailang talaga ako. Kasi first time siya nakatrabaho eh. Hindi katulad ng mga nakasanaya ko na to, nila Azzy, kayong kapartner. Parang ano na eh, dito medyo talagang... Takot siya kay Asi. Medyo nung una ko... Si Asi kaya niya, pero takot siya kay Asi. Takot? Bakit kaya? Medyo nailang ho ako kasi kahit nakakasama ko naman siya lagi kay Tito Jo. Parang pagka... Nung iba pala, pagka love scene na parang gano'n eh. Siguro nakadalawang love scene akong nailang ako eh. Pangatlo, biglang ako medyo okay na eh. Ayun eh. Yung una yung kiss, binibilisan ko eh. Tapos, basta hindi ko nasunod yung mayroong kami talagang dapat naka-rehearse yan eh. Hindi ko nasunod kasi nga, parang bilisan ko na, gusto ko matapos to. Nailang ako nung una. Bakit takot daw? Ang lakas ng presence ni Angeli. Parang siya talaga ang queen. Siya talaga ang queen. Ang lakas ng presence ni Angeli. Kahit nanonood ka lang, iba ang presence ni Angeli. Iba talaga siya. So once na nakita ko silang dalawa, parang sa lalaki na chope. Chope si Vince eh. Pero yung mga second, third, okay na siya. Hindi kaya may something kung bakit na ilang ka kaya? Bawal po sa amin. Bawal ba? Pero yun nga, yung nung mahalaga kasi yan eh, sa Viva Max mahalaga yan. Kaya yung mga sumunod, sinabi ko ka direct. Bawi ako. Kasi paulit-ulit eh. Ano ba? Ano ko eh, talagang nung natakot ka ba? Paulit-ulit si Derek eh. Bawi ako. Yan dun sa mahalaga. Yung mga batuhan na, sa dagat, yun. Reaction mo lang daw dun sa na-chope ka kay Angeli? Oo, yung una. Talaga naman. Siyempre ano naman po, nung nagsisimula ako, napapanood ko pa lang siya, wala ako sa Viva Max. Siyempre ano rin naman ako eh, parang tinitingala ako rin eh. Siyempre ngayon, ngayong partner ko na, siyempre parang, medyo na starstruck din. Parang ganun siguro. Kasi, iba na yun eh, nakaubad ko parehas eh. Kabulatan eh. Parang ganun yun. Okay, thank you. Looking forward to your film, Direk. Congratulations everyone. Thank you, Sir Alan.